may mga benefits po sa ating health ang pagsasarili. Mapababae man or mapalalaki. Hindi lang physical, but also mental. Mas naiintindihan natin kung ano yung kailangan at yung gusto ng katawan natin. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, Good day! Pwede po bang magtanong? Nag-gym po ako araw-araw, nagbubuhat ng weights, then araw-araw din po akong nag-jack. Masama po bang mag-jack araw-araw? I am 52 na po, pero sobrang libog pa din. Well, congratulations sa'yo, no? At the age of 52, minsan nagkakaproblema na yung ating erection, medyo nagde-develop na tayo ng mga erectile dysfunction. But sa tanong mo is parang matikas pa, matipuno pa si Manoy. Congratulations po. Ipagpatuloy mo lang ang pag-gym araw-araw at pagkain ng mga masusustansyang pagkain. Mahaba pa ang lalakbayin ni Manoy. Joke lang po. Well, doon naman sa concern mo, sir, kung masama ba yung araw-araw na pag-jacks. Depende po yan. Kung sa tingin mo naman ay hindi ka naman na-injured, kung sa tingin mo ay binibigay nitong benefits sa'yo para kang nag-exercise o parang natulog ka lang, then nagising ka, yung mga pleasure na yan, kung ganyan ang pakiramdam mo sa tuwing nakakatapos ka, wala namang masama. Kung hindi ka naman na-dehydrate dahil sa kakajaks mo, hindi ka naman nagugutom, hindi ka rin na-injured, or hindi mo hina-harm yung sarili mo, hindi mo rin napapabayaan ng trabaho mo, hindi rin napapabayaan ng relasyon mo kay misis kung meron, ng relasyon mo sa family and friends, wala pong masama. What I'm trying to say is kung sa pakiramdam mo ay malaking tulong ito every time na ginagawa mo sa everyday na energy mo, walang masama. Magiging masama lang yan kung meron ng chronic na masturbation na ginagawa ka. For example, halimbawa, nasa trabaho ka, tapos nasa kalagitnaan ka pa lang ng trabaho mo, gusto mo nang matapos. At pag hindi mo natiis, hanap ka ng mga private area para lang mag-jocks doon. Hindi ka na makafocus doon sa mga everyday na ginagawa mo, yan na yung masama. Dahil lahat ng sobra ay masama talaga at hindi maganda ang naidudulot nito sa atin. 2 times, 3 times, or more sa isang araw. Yan na po yung magiging problema. Pero kung once a day at minsan nakakaligtaan mo pa, at sa tingin mo namang parang exercise sa'yo, wala kang hinaharm na tao, hindi mo rin hinaharm ang sarili mo, then gawin mo. In fact, may mga benefits po sa ating health ang pagsasarili. Mapababae man or mapalalaki. Hindi lang physical, but also mental. May mga limited studies na po na benepisyo na nakukuha natin kapag tayo ay nagsasarili. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Number 1, pwedeng makatulong yan para ma-relieve ang stress, mabawasan yung pag-iisip natin. Pangalawa, mas gumaganda ang pagtulog pagkatapos niyan. Pangatlo, mas nabubus yung ating mood. Pang-apat, pwede rin po itong maging prevention kung nagde-develop tayo ng anxiety or depression. Pang-5, nagbibigay din ito ng relaxation sa ating katawan, feel pleasure and enjoyment. Nakaka-relieve din po ito ng cramps, nakakapag-release ng sexual tension, and mas naiintindihan natin kung ano yung kailangan at yung gusto ng katawan natin. Bakit? Kasi nadidiscover mo sa sarili mong paraan kung ano yung mga parts ng katawan mo na makakapagpaligaya sa'yo. That way, kung may partner ka, pwede mong ituro sa kanya kung ano yung mga bagay na ito. Pwede rin ma-lessen yung pagde-develop ng prostate cancer sa mga kalalakihan.
Pwede mo rin itong gawing alternatibo kung buntis si misis at wala sa mood na magpagamit. Pwedeng pakiusapan mo si misis na pwede bang magmaryang palad na lang ako dahil kailangan mong magpalabas. Siguraduhin lamang na dapat open ang communication kay misis para pag sakaling nahuli ka ni misis hindi nyo pag-awayan ito. Ang disadvantage lang naman nito is kapag nagkaroon ka na ng addiction. Kasi pag madalas mong ginagawa yan, syempre nakasanayan na ng katawan mo. So, baka mag-lead na yan ng addiction. Or sabihin na lang natin, pagkahumaling dito sa isang bagay o isang gawain. Kaya dapat alam natin kung hanggang saan lang ang limit ng ginagawa natin. So, anong takeaway ng video natin? Ang pagsasarili po ay healthy kung ibabase natin sa scientifically proven. Dahil ito ay natural and safe para i-practice natin ang self-care. Ang pagsasarili din po ay may benepisyo sa ating katawan at sa ating pag-iisip. Wala pong harmful side effects ito sa katawan natin. Basta, huwag mo lang susobrahan. So, feel free to enjoy self-care or self-pleasure without guilt. Kasi minsan kapag ginawa natin yan, guilty tayo, diba? Or minsan naman, hiyang-hiya ka sa sarili mo, pakiramdam mo, krimen yung ginawa mo. So, kapag ganito ang naramdaman mo after mong gawin ito, makipag-usap ka sa mga professional, sa mga therapists, or someone na pinagkakatiwalaan mo. Kung meron kang mga negative feelings and thoughts, every time na gagawin mo yan. Baka kasi kinakailangan na ihinto mo, nasasarapan ka nga, pero nagigilty ka naman. So, better na kumonsulta tayo sa mga therapists para mas maintindihan natin ng lubusan kung ano ba yung nangyayari sa atin. Pero kung ang concern mo lang naman, kung may side effect ba ito sa katawan mo, wala po. Pero kung sa tuwing gagawin mo yan, bakit parang masakit? Better na itigil mo muna. Kasi pwedeng maging sign yan na may condition ka na kailangan gamutin. So, very important na magpakonsulta sa mga doktor ninyo. So, may natutunan ka ba sa mga tips na napag-usapan natin dito ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung magtutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!